Si Justin Brownlee meron pong bagong papel na gagampanan sa Pilipinas bukod po sa basketball ha. Nakita rin po niya ang ginawa ni Coach Tim Cone dahilan para makuha po natin ang ginto dito sa Asian Games. Tutukan po natin ang balitang yan. Tatanggapin na ba ni Coach Tim Cone ang pagiging permanenteng head coach ng Gilas? Si Coach Tab Baldwin, nag-react na rin po siya kay Coach Tim Cone. Pero bago po yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat po. Sa ngayon, base sa maikling video clip na nakikita po natin sa screen, nakauwi na po ang grupo ng Gilas Pilipinas at tabayanan po natin ang mga balitang lalabas mula po sa kanilang pag-uwi. Matapos ang matagumpay na kampanya sa Asian Games, gusto ng karamihang Pinoy na manatili si Coach Tim bilang head coach ng Gilas. Anong masasabi niya tungkol dito? Ito po ang pahayag niya sa report ni Sir Jerry Ramos sa Spin. Sa totoo lang naman ha, hindi ko pa iniisip yan. Iniisip ko lang na bumalik sa Hinebra. Yan kasi baby ko eh. Yan ang focus ko ngayon. Well, sa tingin ko rin, medyo maaga pa po kasi tsak na hindi pa po siya nag-iisip ng kung ano man po sa kasalukuyan eh. Nasa Cloud9 pa po si Coach Tim. Kasi ikaw ba naman manalo ng ginto sa Asian Games? Talunin at bakbakan ng China sa kanilang teritoryo, hindi ka ba mapupunta sa Cloud9? Grabe. Kasabay ng kanyang pahayag na focus niya ngayon ng Hinebra, ipinaalala din po ni Coach Tim kung bakit siya nandito sa Gilas na sumentro din po yan sa SBP. Ano nga ba sinabi ni Coach Tim? Tingnan po natin sinabi niya sa report ni Sir Jerry Ramos sa Spin. Yan ang dahilan kung bakit naging bahagi ako nito, di ba? Upang bigyan ng SBP ng oras at isettle at magdesisyon kung anong gusto nilang gawin para sa hinaharap. Trabaho kasi to at nagawa ko naman yung trabaho na to. Kaya tingnan na lang natin kung saan tayo patungo mula dito. So kaya niya tinanggap talagang pwesto bilang head coach ng Gilas is dahil sa SBP. Gusto niya makapag-isip ang samahan kung ano yung gusto nilang mangyari sa future po ng Gilas. In fairness naman sa SBP, sigurado tayo na gusto nilang mas gumanda pa yung programa nila para dito, di ba? At ngayon na nasa unahan na muli tayo, o ang Pilipinas, sa larangan po ng basketball sa Asia, kasi nga nakakuha na tayo ng gold, sigurado tayo na marami po silang plano para dito. Isa na dyan, syempre, yung pagkuha ng head coach matapos hawakan at i-guide ni Coach Tim Cone. Ang tanong siguro dyan is mapapaalis ba natin si Coach Tim Cone dito sa Hinebra, di ba? Medyo matindi po yan eh. Dahil pinag-uusapan ng coach para sa Gilas, muling lumutang ang pangalan ni Coach Tab Baldwin. Ano nasambit niya sa panalo ng Gilas Pilipinas, partikular kay Coach Tim Cone? Ito po ang sinabi ni Coach Tab sa report ni John Mark Garcia ng Spin. Ang ganda lang ng panalo. Tungkol kasi sa depensa at tigas ng kuponan ang laro po na yon. Mahusay yung pagmanipula ni Coach Tim sa kanyang lineup. Iba rin yung ginawa ni Chris Newsome kay Rondae Hollis Jefferson. Pansin na pansin po talaga yung ginawang depensa ni Chris dito kay RHJ. Hindi kasi nakakamada sa opensa si RHJ dahil po of course dito kay Chris Newsome. Kaya laking bagay po nun. Alam naman natin ang kayang ibigay ni RHJ, di ba? Kaya good job yon para kay Chris Newsome. Doon sa manipulation ng lineup, kitang-kita rin ni Coach Tab Baldwin eh. Actually, kahit nung talunin nila ang China, ang ganda ng pagtapik niya kay Alas, di ba? Ngayon, versus Jordan, pinainit niya si Ange Kwame kung saan nagtala ng double-double. At napag-usapan na rin lang si Ange Kwame, ano ang nakita ni Coach Tab sa kanya? Ito po ang sinabi niya sa report ni Sir John Mark Garcia ng Spin. Nilubos or sinagad talaga ni Ange Kwame yung mga minutong nakuha niya. At kinaya niyang kontrolin ang gitna laban kay Alduairi. Nakilala ko na mula nung siya ay 17 anyos pa lamang. Bilang head coach ng Jordan, matinding basketball player si Alduairi. Iba yung pinakita talaga ni Ange Kwame. Nakita ko rin sa kanya yung determinasyon masungkit nila yung ginto eh. Yung angas kasi andon. Pero nitong nagdaang games versus Iran, Jordan, China at Bahrain, hindi pa siya masyadong gigil doon. Bagamat nagko-contribute din po siya doon ha. Pero ito nga, sa huling bakbakan kung saan kumamada siya ng double-double, ibang-iba po yung Ange Kwame na nakita po natin. Kung yan ang mga nakita ni Coach Tab Baldwin, ano naman ang nakitang adjustment ni Justin Brownlee na ginawa ni Coach Tim Cone na naging susi sa panalo ng Gilas Pilipinas? Ito po ang sinabi niya sa report ni Denison Raydalupang ng Inquirer. Yun yung adjustment namin sa depensa. Mas maganda yung naging depensa namin sa kanila at kakaiba rin yung ginawa namin pagdepensa. Mahusay kasi na nai-adjust ni Coach Tim Cone ang aming depensa at yung paraan din kung paano namin sila binantayan. Puro depensa, di ba? Pero ibig sabihin po nun, mabilis po na nakapag-adjust si Coach Tim Cone, particular po dun sa second quarter kung saan nakahabol po ang Jordan. Kaya pagpasok na ikalawang yugto or dun sa second half ng laro, hindi na talaga bumitaw ang Gilas doon. Actually, hindi naman nakakagulat yung mga ginawang adjustment kasi trabaho niya yun. At isa pa, ang daming championship trophy ni Coach Tim dito sa PBA. Pero babalik tayo dun sa basic eh. Yung kung paano ipapasok ng player sa kanyang sistema o laro, ang adjustment,
na ibinibigay or ibinigay ni Coach Tim Cone. Mahalaga po yun, yung pagtanggap ng players ng adjustment na ibinibigay ng isang coach. Moving forward, ngayon na nasa gilas ng gintong medalya, anong masasabi ni Justin Brownlee sa sambayan ng Pilipino? Ito pong sinabi niya sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Bro, ang sarap sa pakiramdam. Masaya lang ako. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa Pilipinas. Masaya ako para sa sambayan ng Pilipino. Masaya rin ako na nakauwi na kaming lahat. Ramdam mo talaga yung saya ni Justin dito at sa tingin ko binabalik niya po yung pagmamahal na ibinibigay po ng kapwa natin Pilipino. Na-appreciate po kasi niya yon. At yung paraan ng paglalaro niya ang kaya niya pong ibigay sa mga Pilipino na minahal na po siya ng lubos. At alam nyo ba, na tila hindi lang sa basketball ang pinapakitang suporta ni Justin, maging sa ating mga sundalo. Meron siyang bagong role sa Pilipinas. Ano nga ba magiging role niya dito? Ito po ang pinpublish na article ng Senate of the Philippines October 7, 2023. Ibinunyag ni Senator Francis Tolentino noong Sabado na nangako ang bayani ng Gilas Pilipinas na si Justin Brownlee na magiging Philippine Army Reservist. Bago tayo magbigay ng reaksyon, ano nga ba ang saktong pahayag ni Senator Francis Tolentino tungkol sa pagiging Army Reservist ni Justin Brownlee? Ito po ang sinabi ni Senator Francis Tolentino sa Senate of the Philippines, published October 7, 2023. Si Justin Brownlee ay nangako na rin na magiging reservist ng Philippine Army. So magiging bahagi rin siya bilang kawal ng Pilipinas bilang isang reservist. Iba yung Justin Brownlee talaga. Papasok din po siya sa Army bilang reservist. Nagpapakita lang po yun ng kanyang sinseridad bilang isang naturalized na Pinoy. Ang laki ng puso sa Pilipino, di ba? So ano pa ba sasabihin natin? Di good luck. At dumami pa ang lahi mo, Brownlee. Manatili kang humble sa kabila ng 2 ginto na nakuha mo dito sa Pilipinas or para sa Pilipinas. Isa po yan sa SEA Games at isa sa Asian Games. So guys, maraming salamat.